Siya nga pala, no? Shoutout nga pala kay Lerma Alejandre. Yan ang taga Los Angeles, California, USA, America. At happy birthday kay Gab sa darating na May 19, 2026. Ano daw, avid subscribers daw natin si Gab. Maraming salamat po. Ngayon, syempre, nandito tayo sa biyahe ngayon, mga kainags. Ano, tayo ay meron pupuntahan. Kailangan nating ayusin yung pinapagawa sa atin ni Mahal Arena tungkol dun sa kanyang mga rims ng kanyang mga gulong sasakyan dahil ay kailangan na pong magpalit ng mga gulong ngayong paparating na summer. Winter, spring, summer, or fall. Tuloy ang buhay sa Canada. Kasi naka-winter tire si Mahal Arena, madaling mapudpud yung mga gulong ng winter tire kapag ginamit po natin ng summer. Kasi nga po ay mainit, syempre, at wala nang snow, madaling malusaw. Kaya kailangan mahal pa naman yung winter tire na gulong. Dapat yung winter tire na gulong at least magamit mga 5 years, no. Ang mga gulong, alam ko mga kainis, ang expiration niyan ay 5 years, di ba? 5 years to 6 years ba, tama? O mga 5 years ganyan. Nandito ulit tayo sa Canadian Tire. At alam nyo na kung bakit tayo nandito. Maraming salamat sa panunood at mga comment ninyo, mga kainags, ano? Doon nga pala sa mga nag-comment na sa halip na bumili ako ng brand new na rims dito sa Canadian Tire, bakit daw hindi na lang ako maghanap sa marketplace sa Facebook, ano? Maraming salamat po sa comment. Tapos may mga nag-comment din na yung mga summer or yung mga all season ni Mahal Arena, ilagay na lang daw natin yun sa alloy na pwede natin gamitin sa summer para daw mas maporma. Tapos yung mga rims na mga bakal na bibili natin dito sa Canadian Tire, doon natin ilalagay yung mga gulong ng winter. Tapos yung mga gulong na bakal na nakakabit yung mga winter tires, doon gagamitin naman natin pag winter. Kasi daw pag winter, maputik, syempre mas snow, okay lang na hindi maporma ang sasakyan. Kaya yun na lang din ang gagawin ko, mga kainis. Yun na rin yung bala kong gawin. Salamat sa nag-comment na yung bibili nating steel na rims dito sa Canadian Tire ngayon ay doon natin ilalagay yung winter. Diba? Pagpapalitin natin. So nandito na tayo. Pasok tayo, diretso na agad tayo doon sa bilihan ng mga gulong. Ayan, doon tayo. Medyo maraming tao, mga kainags, ano? Naku, mahabang pila ngayon, ha? How's it going? Good. Oh, buti na lang, isa lang ang nakapila. Susundan natin. I need 4 years. So yun, kukuha tayo ng cart ngayon, mga kainags, ano? Para ilalagay natin yung rims ng mga gulong na bibilhin natin doon. So, ang isang gulong, $84. Bali, 4. So, 84 times 4. So, wala pang tax yun. Malalaman pa lang natin yung tax pagka pabayaran na natin. Kuha tayo ng cart dito. Yan. Ayos. Tapos doon sa bibili nating gulong, nabanggit ko nga sa inyo kanina, hintayin muna natin si Mahal Arena. Pag may budget na siya, alam ko next week, papakabit na natin yung gulong. Yung winter ang ilalagay natin doon, yung nasabi ko nga kanina. Yan. Bagong-bago, Matibay naman to, mga kainis, ano? Bagong-bago. Ganda. Yan. 4. Kasi kung maghahanap ako sa marketplace, pupuntahan ko pa yung lugar kung nasaan yung may-ari, di ba? Dito na lang tayo, mas malapit pa. Tsaka brand new, mga kainags, ano? Yan, There you go. Alright. Nice. Okay, 4, mga kainags, Ito na, mga kainags, ano? Dali na natin ay, sarado pala rito. Dito na lang. Dahan-dahan lang. Yan, ako si Mahal Arena. May excited, magiging masaya yun si Mahal Arena, mga kainags, ano? Tayo, Yeah, worse. At syempre, madali na lang yung pagpalit ng gulong sa summer at sa winter. Kasi isasalpak na lang natin to.
Ingay! Bali, 357 lahat mga kainags. Ano? Kasama na yung tax doon, GST. Ang GST niya ay $17. Yan, dito na natin lagay. Yan. Wag natin lagay doon sa, sa likod kasi baka manakaw pa. O kaya baka magasgasan. Magalit sa si Mahal Reyna. Yan. At least dito kahit paano. O, di ba? Hindi siya magagasgasan. Bagong-bago tapos magagasgasan. Alam niyo naman si Mahal Reyna, mitikulosa yun. Yan, o di ba? Ayos. Yan, okay. Tapos nagtanong din ako dito kung magkano yung installation and balancing mga kainags. Nasa isang gulong, $35. Saan ko ba lalagay? Ayun, meron pala lagayan rito. Lagay muna natin. Tapos tatanungin ko si Mahal Reyna kung okay yung comment na yung winter na nakalagay doon sa rims niya ngayon, nasa original alloy, ay tatanggalin natin para ilipat dito. Kasi magastos pa yun mga kainags. Unlike kung sakaling hindi na natin gagalawin yung winter doon sa alloy rims na nakalagay, mas hindi tayo gagastos. Kasi kung ililipat natin yun, naisip ko, kung ililipat natin yung winter na nakakabit na doon sa alloy, papunta dito sa steel ng rims, ibang bayad din yun, extra bayad din, Tapos papa-install natin. Unlike nitong steel na rims na mga nabili natin ngayon, yung mga gulong na all season na walang rims, isasalpak na kaagad dito, yun na lang ang gastos natin. Yun lang yung naisip ko. Naintindihan nyo ba yung sinabi ko? Yung isa-swap natin, Pag sinwap pa na kasi natin, parang mas magastos pa. Another bayad. Ganon. Sana naintindihan yung sinabi ko mga kainags, Yan, so yan na. Pero syempre, depende pa rin kay Mahal na Reyna yan kung ano yung magiging desisyon niya. Kung gusto niya ng ganon, okay. Kung hindi, hindi. Siya magdidesisyon pa rin. Pero maraming salamat sa comment. Thank you very much po, pero sa tingin ko, si Mahal Reyna kasi mga kainis, hindi naman masyadong maano sa sasakyan yan. Kumbaga, ang sa kanya lang walang problema yung sasakyan niya. Iba maihatid siya sa kanyang pupuntahan. Okay na sa kanya yan Hindi naman siya yung kasi yung, sa tingin ko lang hindi siya yung mahilig sa mga forma ng sasakyan. Pero syempre lang yun, yun lang yung aking nakikita na naiisip, Pero syempre, malalaman pa rin natin yung desisyon ni Mahal Reyna kung susundin niya yung nag-comment na gano'n nga, ipagsaswap yung gulong. So ngayon, hindi ko alam kung kailan natin papalagyan ng gulong to. Siguro baka pag day off na siya, doon natin ipakabit yung gulong na depende sa kanyang desisyon. Kung gusto niya ng winter na ilagay natin dito or yung all season na gulong ang ilagay natin dito. Depende sa kanya yan. Sa ngayon, kakain muna tayo kasi gutom na ako mga kainags. Hindi pa nga ako binigyan ng ni Mahal Reyna ng pang-merienda Sabi niya, salamat, goodbye, I love you. Mamaya daw, bibigyan niya akong pasalubong. Mamayang gabi pa yun. Ngayon, gutom na ako Hindi, okay lang yan. Alam niyo naman tayo, mga kainis, tayo mga tatay Ayaw nating nag-iisip sa mga anak natin, tsaka sa asawa natin na, di ba, isipin natin, baka mamaya ganito, mamaya kung anong mangyari sa kanila. Siyempre, yung iniisip natin is yung safety ng family natin, Kaya, kahit na maubos ang oras natin para sa kanila, yan, katulad yung pagbili ng rims natin, katulad ng paggawa natin ng pagtapal ng butas ng gulong ni Mahal Reyna nung naplatan siya. Yung di ba, yung pako, napakuan yung gulong ni Mahal Reyna. Talagang inayos ka agad natin kasi ayaw natin mag-alala. Gusto natin na pag nasa bahay lang tayo or nasa trabaho tayo, meron tayong peace of mind sa family natin. Dito tayo ngayon sa Northgate, kakain muna tayo. Yan, dyan tayo kakain sa TNT. Maraming mga pagkain mapagpipilian dyan Etong hirap minsan pagka meron kang gout yung pag mataas ang uric acid mo mga kainags pati sa pagkain mamumroblema ka i-search mo pa kung ligtas yung pagkain na ipapasok mo sa katawan mo. Hindi porke pagkain, pag mataas ang uric acid ko, pwede nang kainin. Nako, ngayon ingat talaga. Although meron naman tayong maintenance, 300 mg, pero hindi porke nagme-maintenance tayo,
Bira lang ng bira sa pagkain. Ako ay napakahirap na magkaroon ng gout. Sobra. Bira. Buti nga hindi nagsasabay yung dalawa kong pahay. No? Ako, wag naman po, Panginoon, wag naman sana. Wag naman Lord Jesus Christ. Daming tumatawid ngayon ha. Daming kumakain dito. Siyempre, as usual, dito na naman tayo nag-park sa malayo kasi wala tayong makitang parking na malapit eh. Na pwede, no? Meron naman po ako nakikitang mga espasyo, kaya lang, makikitid. Natatakot ako makasagi tayo ng ano eh. Ito, meron dito. Kanina may nakapark dito, ngayon wala na oh. Medyo mahirap din kasi talaga i-park pag ang sasakyan mo mahaba eh, no? Katulad ng truck. Hindi katulad ng mga sasakyan ni Mahal Arena, ang dali lang eh. Pagka ginagamit namin yung SUV ni Mahal Arena, yung HRV na sasakyan niya, pag nag-grocery kami or nagko-Costco kami, ang sarap i-park eh, no? Ang liit lang kasi. Pero ako talaga, medyo nahihirapan talaga ako pag yung truck ko talaga yung dala ko. At baka sumablay ako sa pagpaparking. Nakakatakot. Tara, kain muna tayo dito sa TNT mga kainags. Ano? Yan, nako, malamig na naman ang panahon natin ngayon. Nung nakaraan, mainit na yung panahon natin. Ngayon lumamig na naman. Ang bihira. Oh. Naka-winter jacket na naman tayo. Tawid muna tayo dito mga kainags. Ano? Yan. Tawid muna tayo at nang tayo ay makakain at pagkat ako'y gutom na. Oh, tingnan niyo yung mga tao, no? Naka-sweatshirt na naman, naka-winter jacket na naman, no? Pero pwede ka na magmotor ngayon. Safe na yung daan. Kaya lang ako talaga, wala akong balak na magmotor dito sa Canada, mga kainags, ano? Kinakatakutan ko yung pagmumotor. Ayoko yan. Kasi natatakot ako, baka sumemplang eh, no? Eh, siguro depende yan. Pag malakas ang loob mo, walang problema. Pasok tayo dito. Pag malakas ang loob mo na magmotor, okay lang yun. Ayan. Dito mo sa may kainan. Chibugan, ano bang mayroon dito? Ito, paborito ko dati to, buchi. Oh. Kaya lang, matamis na to, bawal na sa akin eh. Bawal na sa akin yun. Hanap na tayo ng pwedeng kainin natin ngayon. Mga isda, no? Pero kahit isda, kailangan pa rin i-search kung pwede. Ito. Ako, puro bawal sa akin to. Mas lalo yung bawal yung hipon. Gulay na lang, patay. San Juan. Ayun, no? Tofu, pwede yung tofu. Tsaka to. Sino pa ba pwede rito? Tingnan natin, ano ba to? Basa fish, ito pwede. Kunin ko yan, ito. Kumuha tayo ng basa fish, tsaka vegetarian, gulay. Tapos konting kanin lang mga kainags, ano? Yan, tapos bayaran na natin doon. Pero kuha muna tayo ng pantulak. Importante yung pantulak, tubig. Mahirap, baka kahit tayo na mabulunan tayo. Tapos wala tayong tubig. Hirap na. Hanap tayong tubig dito. Yan. Naku, mahaba pila. Ay, tubig. Dito. Kain tayo mga kainags, ha? Tapos nakatingin tayo doon, nakasilip tayo, ano? Yung ating view habang kumakain. Buti na lang, mayroong mga bilihan ng pagkain dito. Mapagpipilian. Sarap. Gutom na gutom eh. Hirap dito sa TNT na to, dito sa North. Nagtitinda ng pagkain pero walang washroom, mga kainis. Alam ko merong washroom pero sinaraduhan. At nag-iisa lang yung washroom doon. No? Pwede yung babae, pwede yung lalaki. Hindi katulad doon sa ibang mga Asian store na may mga pagkain. Malalaki yung mga washroom, may mga washroom talaga. Pero dito, matagal na yan eh. Wala talagang washroom. Katulad ngayon, ihi na ako. Hindi ako makaihi. Kaya pupunta ako rito para magkape. At gumamit ng washroom. Yan sa Blends Coffee. Buti na lang meron dito. Yan. Coffee muna tayo mga kainags. Bali, 4 na araw na akong hindi umiinom ng kape. Yung huli kong inom ng kape, 4 days ago na. So iniwasan ko na rin uminom ng kape ngayon. Kasi di ba,
parang hindi yata maganda to pagka maganda sa, pag mataas daw ang uric acid mo, hindi raw maganda yung kape. Pero may tanong ako sa inyo mga kainags. Alam mo kasi, yung kape, sabi ng mga nabasa ko, maganda raw yan sa katawan. Wala naman daw epekto yan kung mataas ang uric acid mo or kung may gout ka. Okay daw uminom? Tama ba yun? Sa tingin niyo ba mga kainags, pwede bang uminom ng kape kapag wala kang gout o hindi ka inaatake ng gout? Tapos hindi ka pwedeng uminom ng kape kapag may gout ka. Yan. Pero gusto ko na rin tigilan yung pag-inom ng kape mga kainags. Ngayon lang kasi medyo malamig ang panahon. Ang alam ko kasi mga kainags, ayon sa aking pananaliksik, yan. Kasi itong ininom natin, Americano, black. Ang kape daw ay hindi nagpapataas ng uric acid. Dahil daw ang mga kape, meron daw antioxidant yan na maaaring posible na magpababa daw ng uric acid. Yan. Ginugil ko yan mga kainags. Tsaka nagtanong ako kay ChatGPT. Yan. Nag-research na ako ngayon. So yun. Kasi marami nagko-comment na iwasan ko raw ang pag-inom ng kape. Pero sinesearch ko naman, at saka tinanong ko rin dati sa doktor, tatagal na natatandaan ko yun, nagtanong din ako sa doktor kung masama ba uminom ng kape kapag may gout o mataas ang uric acid. Ang sabi naman ng doktor ko, hindi naman daw. Kaya lang meron ako nababasa mga nagko-comment nga na tanggalin ko na raw yung coffee or bawas-bawasan ko na rin pag-inom ng kape. Pero maraming salamat po sa comment. Pero yun nga, nabasa ko, meron daw antioxidant to na nakakatulong para sa may gout. Tsaka sa pagbaba ng uric acid. Sarap. Ay, nakapag-washroom din mga kainags, Ay, tagal din ang tambay natin doon sa coffee shop. Nandito na tayo sa bahay ngayon mga kainags, At hinihintay lang natin si mahal na Reyna para i-suggest ko yung mga comment ninyo. Nagising yung baby ko. Dito ka na, anak. Dito ka na. Sige na, tulog ka na dyan. Para i-suggest yung comment ninyo about doon sa swapping ng mga gulong. Mamaya natin malalaman pag pwede. Pagka gusto niya pala. Halika dito, anak. Naistorbo yung tulog niya. Nandyan lagi sa tabi ko yan Pag nanonood tayo ng TV dyan, So, andito na po si Mahal na Reyna, At kumakain po siya ng healthy food. So, yun, Mahal na Reyna, Merong nagtatanong si Jackie 10. Sabi ni Jackie 10, yung alloy na rims mo ngayon, kung saan ay nakakabit yung winter tires, ay gagawin natin na yung alloy rims. Babalik ko sa original na gulong ko. Tama, ganon. Yung original na gulong na sinasabi ni Mahal na Reyna mga kainags, yung kanyang mga all-season tires ay ibabalik niya doon sa alloy na rims. Tapos yung nabili po natin na yung mga steel rims kanina, doon po natin ikakabit yung winter tires. Yun. So, ano sagot mo Mahal na Reyna? Yun yung balak ko. Yun, oo nga pala yun din daw po pala ang balak ni Mahal na Reyna. So tama nga, para daw kasi mas maporma pag summer. Kasi pag winter ang panahon natin, syempre maputik, hindi mo na kailangan papormahin yung sasakyan mo. Kahit anong paporma mo ng sasakyan mo, kahit anong linis nun pakintab mo maputik, dadaan na lang ng snow yun, di ba? Lalo na pag natunaw na yung mga snow. Yan. So yun pala, yun mga kainags, So dalawa ipapakabit ko pala. Kaya lang, ang presyo nun mga Mahal na Reyna, kasi pagka pinatanggal natin yung mga winter tires na nakakabit doon sa alloy, may presyo yon. Yung mga winter tires mo nga, ililipat natin sa Babalik ko nga sa steel. So, iba presyo nun So, medyo may presyo yon, magkaiba. Tapos, siyempre, babalik natin yung mga mga summer tires mo or all season tires doon sa alloy rims. Sabi ko, pwede naman akong bumili sa sa pag na yun ang balak ko, di ba? Sige. Sabi mo lang naman, sabi mo, ngayon na. Pero balak ko bago winter. Ay, ngayon na, para Bumili ko ng Ganon din yun para mapagandaan na natin, para sasalpa ko na lang. Diba? So, yun na nga. Maganda pala, kasi kala ko, ayaw mo ng mga ganon-ganon So yun nga pala, maraming salamat po sa nag-comment kay Jackie 10. Siya ay nag-comment nun na yun. Maraming salamat po sa suggestion at approve po yung inyong suggestion kay Mahal na Reyna. Talagang Yun talaga.
Tapos meron din nga nag-comment no, sabi niya na ni Tupang Gala Tracker. Sa halip daw bumili tayo ng mga rims na bago sa Canadian Tires. Canadian Tire, maghanap daw tayo sa marketplace. Kaya lang, ang sabi ko, mahirap din kasi maghanap ng mga rims sa sa marketplace. Kung sakali man may makita tayo, baka malayo or syempre it takes time. So sabi namin ni Mahal na Reyna, bili na lang siya ng brand new na sasakyan. Brand new na mga rims sa Canadian Tire. Mura lang naman 357 kasama ng tax, lahat. So yun. Ayos. So kailan natin papakabit yung gulong? Pakabit mo sa Tuesday. Tuesday? Ayun. Tuesday. Sa Tuesday na. Sige, sasabihin ko na lang sa yung presyo kung magkano, no? So yun, magka-canvas muna ako mga kainags, kung saan yung mas murang papalit at installation at balancing. Yan. Di ba? Yo! So yun mga kainags, maraming salamat sa comment at sa panonood po. Don't forget to subscribe, click the like button, leave your message po. Maraming salamat at hanggang sa muli po.